Ano bang ginagawa nila? They're praising. Pinupuri nila. Dinadambana nila. Gina-justify nila yung pagsisilbi ng isang unwarranted warrant. Bakit sila hindi kasuhan? Hanggat hindi dumadaan sa local court ang warrant ng isang international tribunal or international court, walang bisa yan, hindi kinikilala yan na ayon sa ating saligang batas. Sila ay guilty, parang tuliro. Bakit hindi isineserve, hindi hinahayaan ng bagong mayorya, ng bagong Senate President, yung pagsisilbi ng isang warrant? Kasi naiintindihan ng isa kong kapwa-abogado at ngayon Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, na walang jurisdiction ang foreign tribunal or foreign court to enforce their warrant sa sino mang Pilipino. Mga ka-update, ito nga ho ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi pa rin ho tayo nalalayo sa matinding pamumulitika ng administrasyon. Mantakin ho kasi ninyo mga ka-update, mismo si Senator Bato de la Rosa ay kayang-kaya ho nilang pasukan dyan sa loob ng Senado at kalad ka rin ho para itapon sa ICC. Wala hong pinagkaiba sa ating former president mga kapit na kakababa pa lamang ho sa airport. Natandaan niyo ho ba nung nag-tour ho siya sa Japan mga kapit? Agad ho siyang hinarang nitong sino? Si General Torre. Kaya milyon-milyon Pilipino ho ang hindi makakalimod dyan sa kabastusang ginawa nitong si Torre na kung magsalita siya sa ating former president, akala mo kung sino na ho siya. Kaya nga ito mga kapita, ang pagkakaiba lang ho kasi dito kay Torre, sinibak ho siya sa pwesto. At ngayon naman ho, sino nga ho ba ang nanghaharas? Walang iba ho ang bagong appointee ni Marcos Jr. dyan sa NBI na sino? Si Matiba. Ganyan ho mag-power tripping ang administrasyon mga kapit. Wala ho silang sinasanto. Kaya ito nga ang matitinding pasabog ni Atty. Vic mga kapit. Sa kanyang live, tutukuin ho natin, aalamin kung ano nga ho ba ang kasagutan sa muntikang pagkidnap po sa ating Senator Bato na alam naman ho natin mga kapit kung hindi siya protektado dyan sa loob ng Senado tulad ng sinabi ni Sen Alan mga kabit, tuluyan na ho itong nailipad patungo ho Netherlands. Ito mga kabit, konting tanong ko lang ho sa inyo. Papaburo ho ba kayo sa kagustuhan ni Senator Bato? Sinabi na ho kasi ni Senator Bato ito mga kabit na yung mga mahuhuling magnanakaw dyan sa gobyerno mga kabit o mapapatunayang nangungurakot, paparusahan ho ng bitay o death penalty. Tanong ho ba kayo, pabor ho ba kayo sa kagustuhan nito si Senator Bato de la Rosa? O pabor ho kayo dito sa, alam niyo na, panukala ni Bobong Marcos Jr. na ipatapon si Senator Bato de la Rosa sa ICC kahit ho walang jurisdiction yung bansa na yan? Kasi nga 2019 pa lamang ho mga ka-update, kumalas na ho si former President Duterte. Kaya sa comment section po natin pag-usapan yung mga yan at talakahin ho natin kung ano nga ba ang kasagutan sa pagkikidnap dito kay Senator Bato de la Rosa. Kaya kung bago lang kayo sa ating channel mga kabit, sa like and share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Kasagahan na ho natin itong video nito si Atty. Vic Rodriguez. Maghapon today. Kanya minarapat ko po na mag-live tayo ng maaga. Gampanan ko naman ang aking pong responsibilidad sa inyo, aking mga mahal na kababayan. At araw po ng Biyernes, alam naman natin pag araw ng Biyernes naglalabasan yung napakaraming propagandist, napakaraming fake news, napakaraming false information para hulmahin pilit yung mga nangyari nitong nakaraang, itong magtatapos na linggo at pilit ididikta yung direksyon ng naratibo pagdating po ng papasok na linggo. Kanya ngayon po, ang ating pong pamagat, unwarranted warrant at attempted kidnapping. Marami na pong nagdiskurso tungkol dito. Kahapon po pinilit ko sanang umabot para mag-live, subalit hindi po tayo pinalad na makalusod dyan sa traffic ng EDSA. Maiksing bahagi na lang dahil ramdam mo pa rin yung epekto ho ng krisis na ating hinaharap. Malawag ang EDSA except for the traditional stretch, kagaya po ng tapat ng naglalakihang mall dyan sa EDSA
Ortigas or Shaw Boulevard all the way hanggang dyan po sa White Plains. Napakalapot po ng traffic. At maraming salamat po unang-una. Salamat sa mga nasa Facebook. Patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react. Pakiusap ko po mag-share at syempre mag-follow. Marami pong salamat. Nung huli po nating live, nasa 697,000 po ang ating followers. After po ng ilang araw, dahil po sa inyo, kaya may pahina tayong ganito, nasa 710,000 na po ang ating followers. Mula lang po ito nung huli nating pagla-live na meron tayong 697,000 followers. Maraming salamat po sa inyo. Ito po'y pahina ninyo. Ganon din yung nasa YouTube. Sana'y patuloy po kayo na sumubaybay, tumangkilik, sumuporta, mag-like, mag-comment, mag-react. Importante po yung share. Labanan po natin, nalalabanan na po natin yung shadow ban na ginagawa sa ating pahina nang dahil sa inyo. Yung inyo pong pag-share, nakakalabas po tayo doon sa ginagawang pagsha-shadow ban sa ating pahina. So pakiusap ko ho, sana ipagbigyan ninyo yung nasa Facebook at yung nasa YouTube. Patuloy po kayong mag-like, please mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po nun yung pag-share at ang inyo pong pag-subscribe. Siyempre, sa Facebook, ulitin ko, yung pag-follow, maraming salamat. Higit po tayong dumarami, higit po tayong lumalaki kanya. Sinisikap ko na higit pang mapabuti ang mga topic na atin pong tatalakayin dito po sa inyong pahina. And speaking of, maraming salamat sa halos magdadalawang libong live viewers natin based on my magic eye. And I'm sure sa Facebook higit pong marami ang naka-tune in pa. Salamat po. Ngayon pong umaga, ang ating pong pamagat, ulitin ko, unwarranted warrant at attempted kidnapping. But before that, as always, yung top 10. Batiin ko lamang, good morning, si At Life Need It, salamat. Si Chris Reyes, si Mel Lasherda or Julio Lopez. At Galaxy, of course, maraming salamat, good morning, always present. Si At Galaxy, at Jennifer, si at Kambal TV, at Marge Uyama, maraming salamat. Watching from Hong Kong, si Prini Jason, si Gonzales Buboy, ganun din kay Harold Garceliano, at si at Dea_D_beautiful. Si Herbert Magsino, ay Herbert, mabuhay ka, maraming salamat sa pagsubaybay at may God bless you too. Herbert, kaibigan po natin si Herbert. A.S. Ron, maraming salamat. At Thesis T98, hello din sa iyo. At si at Rodum, isang mapayapang umaga po sa inyo, Attorney Vic. Ropo from QC. Maraming salamat din sa aking mga taga-kababayan sa Quezon City. Ako po'y taga 4th District. At kung meron pong mga taga Quezon City, mag-engage po kayo. Kagaya ng aking brother dito, si Hon Libra, mabuhay brother VR, mabuhay, Claret School of Quezon City. Maraming salamat. Yung mga kababayan ko pong taga Quezon City, hindi po ako namumulitika, subalit hindi maiwasang batiin ko ang aking kongresista, si Congressman Jesus Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City. Mabuhay ka, Congressman Bong Suntay. You've risked a lot by voting no dito sa impeachment, sa huwad na impeachment na ginawa sa mababang kapulungan. Subalit, maisog si Bong Suntay, hindi natakot, hindi nagpatinag, hindi nagpasindak. Kaya yung mga kababayan ko sa Quezon City, lalong-lalo na sa 4th District, nakinig po si Bong Suntay, si Congressman Bong Suntay sa inyong sentimiento. At ang sentimentong nananaig ay no sa impeachment. Tulungan po natin siya, ibalik po natin siya sa Kongreso pagdating ng 2028 sapagkat sigurado pag-iinitan si Congressman Bong Suntay. Ating pong tangkilikin ang ating kaibigan Bong Suntay, wag po ninyong pababayaan yan.
Salamat, Bong, sa iyong matapang at maisog na paninindigan at pagtindig sa tunay na sentimiento ng mga kababayan natin mula sa ika-4 na distrito ng Lungsod Quezon. Si at Prayer Warrior, maraming salamat. Si at Ken Garaget TV, si at Norman Rubio from UK, si The Mark at The Mark Marcus Marco, at ang ating at Bisjap. Bisjap siguro Bisayang Japan or Bisayang Hapon ito. Magandang umaga po, attorney, listening while working OFW in Japan. Ito po rin naman, ang dami yung nagtatanong sa akin, bakit hindi ka tumanggap ng teaching load sa mga universities or colleges? Alam mo ninyo, maganda po yun, isang bukasyon ng pagtuturo. Subalit ito po, sa tingin ko, mas mainam po itong ginagawa ko with all respect to the educators and those in the academe. Ito po yung aking, dito sa aking pahina, kasama ko kayo. Hindi po ako confined lamang sa isang classroom, sa isang o dalawa o tatlong university or colleges. Ang ating pong ugnayan ay worldwide. At napapatunayan na merong Cebu, merong Japan, merong Hong Kong, merong UK, merong Qatar, si Beth Simbahon ng Qatar, maraming salamat. Si Dens Lara Ber ng Davao, maraming salamat. So ito po ay si At Homer Spirit, proud 4th District Quezon City voter of Bong Suntay here. Kudos Kong, si At Homer Spirit, maraming salamat. At ito yung pag-usapan natin, unwarranted warrant at attempted kidnapping. Kakatiyak ako na napanood ninyo lahat itong karumal-dumal na kaganapan dyan sa pamimuwersa noong mga empleyado ng pamahalaan, and we all have the right to comment, by the way. Do not be scared, do not be afraid. Didiscuss din po natin yan. Sapagkat yung nangyari, nakakita tayo ng televised attempt to service or serve an unwarranted warrant. At televised din, napanood natin, napakarami, milyon-milyon, a televised attempted kidnapping. Right there mismo sa loob ng ating Senado. Unwarranted warrant. Simulan po natin sa unwarranted warrant. Unwarranted warrant, pag pinakinggan ninyo, it's a legal contradiction. We talk of a warrant that is unwarranted. Sa Tagalog pa, kontrapelo. Ano yung unwarranted warrant? Ibig sabihin lang po nito, mainit pinag-uusapan, iginigiit. Meron daw warrant of arrest ang ICC. Assuming for the sake of our podcast this morning na merong warrant ang ICC. Tanong, automatic ba na may bisa ang warrant na inisyu ng isang banyagang jurisdiksyon? Fundamental. Matagal nang pinag-uusapan, marami nang nagdiskurso, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan, nag-aantay pa rin tayo sa magiging pinal na hatol ng ating Korte Suprema. Unwarranted warrant, kontrapelo, a legal contradiction, but it refers to a warrant that is without legal justification. Usually, a warrant of arrest, meron kang legal justification, meron kang legal basis. But a warrant that is without legal basis or without legal justification now becomes an unwarranted warrant. Hindi maaaring isilbi sa kahit na kaninong Pilipino sa ang mambahagi ng Pilipinas. Walang bisa ang ICC warrant hanggat hindi po ito striktong tumutupad o alinsunod sa itinatalaga ng ating saligang batas. No? Without a strict observance of the mandatory constitutional requirement, hindi po maaaring pilitin, ipuwersa sa pilitang ipatupad ang warrant na inisyu ng isang banyagang korte.
ng isang banyagang jurisdiction. Bakit? Para po tayo klaro, ang dami nang nagpipilit na baluktutin, bend the law, disregard the law. Yan po yung ginagawa ngayon eh. Pasimplihin po natin, why is the ICC warrant is an unwarranted warrant? Kasi ho, a warrant to be constitutional, a warrant of arrest, both a warrant of arrest and a search warrant to be constitutional must satisfy strictly the mandatory constitutional requirement. Tanong, ito bang pinipwersang ICC? Kung meron mang warrant talagang ICC, did it satisfy strictly the mandatory constitutional requirement? The answer is no. Why? Punta po tayo sa ating saligang batas. Article 3, Section 2 of the Constitution. Para po hindi tayo malayo, basahin ko sa inyo verbatim. Ano yung Article 3, Section 2 of the Constitution? The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purposes or for any purpose shall be inviolable. Skip ko na po yung iba ron, Ito yung maimportante. No warrant of arrest. Malinaw po yun, No warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally. Personally, nino? Ng ICC ba? Ng NBI ba? Ng PNP ba? Ng isang sibilyan na may hawak-hawak na warrant na nagtatangkang iserve ang warrant ba? Hindi ho. You just have to go back and visit Article 3, Section 2 of the Constitution. Ano pong sinasabi? And no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Judge, hindi po pulis, hindi po militar, hindi po NBI, hindi po yung mga traidor na kapwa natin Pilipino. Malinaw po ito by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses that he or she may produce. Malinaw po yun. Napakalinaw po ng ating saligang batas doon. Kaya itong sinisikap nilang ipilit na iserve na warrant daw umano ng ICC, hindi po ito papasa doon sa fundamental requirement that a foreign warrant to be able to acquire authority, validity, and legitimacy, it must strictly comply with the mandatory constitutional requirement. And what is this mandatory constitutional requirement? You just have to go to Article 3, Section 2. Malinaw po dito. No warrant of arrest shall issue. Hindi raw po pwede at walang warrant of arrest ang mailalabas maliban na lamang kung ito ay na-examine, napag-aralan, nasuri, nabasa mismo ng isang hukom, lokal na hukom, MTC, RTC, Court of Appeal, Supreme Court, halimbawa, upon probable cause to be determined personally, personal determination of the probable cause, whether it exists or not, to warrant the issuance of an arrest warrant. No, ito pong ICC, wala pong basihan yan. Pag binangga mo yung lahat ng justification, pati yung akala mong dating matatalinong mga jurnalista na ngayon para silang tulirot litong-lito kuno, bakit daw hindi pwedeng iserve ang ICC? Samantalang pag gusto nila yung ginagawa o gusto po nila yung topic, alam na alam nila. Ito very fundamental. Unwarranted warrant. Unwarranted warrant of arrest. Why? It is unconstitutional.
We are not pushing, we are not advocating anything here, but the respect for our Constitution. We have to uphold. We have to defend. We have to respect our Constitution. Nakakahiya na tayo sa ibang bansa. Nagiging sunod-sunuran tayo. Alam po ninyo yung floor mat. Yung floor mat. Yung nasa bahay ninyo, nasa inyong banyo, nasa inyong garahe. Floor mat. Ano pong nakalagay doon? Di ba usual nakalagay dyan, welcome. Pero yung welcome na yun, tatapakan mo. Papahira mo ng putik, papagpaga mo ng alikabok, kakaskarin mo yung sapatos mo bago ka humakbang at pumasok sa tahanan ng ibang tao. Nagiging floor mat na tayo, tinatapak-tapakan na tayo, hinuyurakan tayo, dinudumihan tayo, dinudungisan tayo. Yun po yung ating ipinaglalaban dito. Yun po rin ang hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, peace and security. And that goes without saying, yung ating dignidad bilang Pilipino. Dignidad bilang isang bansang Pilipinas, at ang ating dignidad bilang Pilipino na nagmumula sa isang dakilang lahi. Yun ang ating inilalaban dito. Kaya itong ICC warrant, it should be treated as an unwarranted warrant. Again, marami pong salamat sa 3,000 mahigit na live viewers po natin, at sana ay patuloy kayong mag-engage, mag-like, mag-react, mag-comment, at sana po yung mag-share yung nasa YouTube at yung nasa Facebook, at patuloy po kayong mag-subscribe at mag-follow. So pag inyong tiningnan, unwarranted warrant sapagkat labag sa ating saligang batas, itong ipinipilit ng administrasyon ni Bongbong Marcos na isilbi, pwersahan itong unwarranted warrant ng ICC. Again, unwarranted warrant because hindi po ito mahigpit na tumutupad at sumusunod doon sa alituntunin o batayan na iginuhit, isinulat, nakatakda at may garansya sa ating saligang batas. You have to take a look at Section 2 of Article 3. Ulitin ko yung patungkol po, yung karapatan ng bawat tao na maging ligtas sa ating pamamahay, sa ating gamit, sa ating mga dokumento, sa ating pagkatao. At hindi po pwedeng makapag-issue ng warrant of arrest ang sino man nang hindi po ito dumadaan. Saan? Sa local courts. Malinaw Sino hong nagsabi? Si Attorney Vic Rodriguez po ba? Oo. Anong basihan niya? Yung ating saligang batas. Article 3, Section 2. Malinaw po dyan. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination, under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. So local court lamang ang maaring mag-issue ng warrant. Now, in the case of Senator Bato de la Rosa, hindi siya pwedeng kaladkarin palabas ng Senado at sasabihin na ito raw po ay in the guise of enforcing a warrant. Invalid nga yung warrant Invalid yung warrant hanggat hindi inaaksyonan ng Korte Suprema yung mga nakabinbin na petisyon sa kanila sa kasalukuyan. Yun ang nangyayaring problema. Nagkakaroon tayo ng crisis because it's taking some time already for the Supreme Court to act on the many pending petitions before them. And yung marami pong yan, it dates as far back as March 11, 2025. Isang taong mahigit na po ang lumipas. And with due respect to our honorable members of the Supreme Court, sana naman nakikita natin, nagkaroon na ng Senate siege. Sinugod na ang Senado habang nagsesesyon. Co-equal branch siya ng executive at ng judiciary. Sana naman panahon na, hinog na, aksyonan ninyo. Nang sa ganun, kung sasabihin ninyong may karapatan ng ICC at iserve ang warrant ng ICC, tapos ang usapan. Kung sasabihin naman ninyo na walang karapatan, walang personalidad, walang jurisdiction ng ICC, dapat itong idaan muna sa local court, tapos na rin ang usapan.
matitigil na ang abusong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. But until and unless the Supreme Court will actively engage dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi po matatapos ang problemang ito. Speaking of, May 15, 2026, Biyernes, araw ng sahod sa ilan nating mga kababayan. Bago po tayo nag-live podcast ngayong araw, chinek ko ang palitan ng dolyar kontra piso kahapon po'y nagsara ng 61.64. Sabi, highest na yan. Ngayon po, bago tayo nag-live, ang palitan ay umakyat na ng 61.80. 61 pesos and 80 centavos. Yung mga bumoto para sa impeachment ni VP Inday, tanungin po ninyo mga kababayan, ano na? Lumakas ba ang piso? Sumigla ba ang ating ekonomiya? Yan po ang itanong ninyo. Habang tayo po ay nagla-live ngayong araw, ang halaga ng dolyar kontra piso ay 61 pesos and 80 centavos. No? So pagkatapos ng unwarranted warrant, again, ano po yan? Kontrapelo. It's a legal contradiction. Unwarranted warrant sapagkat wala pong basihan ang ICC na magpumilit na pwede po at may visa yung kanilang warrant. Hindi po. Hindi po. Hanggat hindi po ito dumadaan sa korte natin. Ang basihan po natin, marami na pong Republic Act na sinasabi, simple, huwag nyo na hong paguluhin ang inyong isipan. Just go to the fundamental law, which is our Constitution. And as far as I know, umiiral po ang ating saligang batas. Go check Article 3, Section 2. Malinaw po doon. And I read again before we move to the next topic. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witness he may produce. Bakit po mahigpit ang ating saligang batas? Bakit kinakailangan yung ating judge o huwes, yung lokal na judge ang mag-e-examine mismo, susuri, babasa, titimbang after examination ng kanyang testigo o ng complainant? Bakit kinakailangan judge mismo? Bakit hindi pinagkatiwala ng saligang batas sa pulis? Bakit hindi pinagkatiwala sa NBI? Bakit hindi pinagkatiwala sa ordinaryong tao na nagpipilit na mag-serve ng warrant ng ICC? Balik po kayo sa Section 1 ng Article 3. Yan po yung dahilan. Ano pong sinasabi nun? No person shall be deprived of life, of liberty. Liberty. Yan ang pakay ng arrest warrant eh. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ano yung due process? Balikan po ninyo yung Section 2, Article 3 of the Constitution. Yun yung proseso. Kinakailangan idaan mo sa local court yung pagpoproseso ng isang application for the issuance of a warrant of arrest at hayaan mo yung local judge, yung ating mga lokal na hukom, hindi banyaga, hindi ICC, wala silang jurisdiction. Huwag nating isuko ang ating soberanya at ang ating dignidad. Yun po yung topic natin nung last live natin. So yan po, unwarranted warrant. Tuloy po tayo dito sa attempted kidnapping. No? Para lang po hindi kayo matakot yung mga ibang media practitioner, whether mainstream media or social media influencers, ang lagi namang ginagamit dyan, yung naabusong Article 154 of the Revised Penal Code. Ano po yung Article 154 of the Revised Penal Code? Yung ikinakaso. Hindi ko po kaibigan ito, although kilala ko para lang po lagyan natin ng tamang konteksto at maging objective tayo. Yung tanyag na media personality, whether traditional media siya before, hanggang ngayon yata, at social media, si Jay Sonsa, sama mo na si Eric Celis. Ang dami nilang kaso, yung paglabag daw umano sa Article 154 of the Revised Penal Code. Yung unlawful use of means of publication and
unlawful utterances. Lagi pong ginagamit yan. Himayin po natin, ano ba yung laman ng Article 154 ng Revised Penal Code? Ang pinagbabawal po rito, yung ikay nagpa-publish or causing to be published any false news which may endanger public order or cause damage to the interest or credit of the state. Number one. Pangalawa, yung encouraging disobedience to the law or to the constituted authorities or by praising, extolling, or justifying any act punished by law by the same means or by words, utterances, or speech. Bakit mahalagang banggitin ko ito? Hindi ho ba ang daming mainstream media, yung mga journalista, they're guilty of this. Article 154, violation of Article 154 of the Revised Penal Code. Bakit natin nasabing they are guilty of having committed a violation of Article 154 of the Revised Penal Code? Yung paragraph 2 po doon, ano bang ginagawa nila? They're praising, pinupuri nila, dinadambana nila, ginajustify nila yung pagsisilbi ng isang unwarranted warrant. Bakit sila hindi kasuhan? Hanggat hindi dumadaan sa local court ang warrant ng isang international tribunal or international court, walang bisa yan, hindi kinikilala yan na ayon sa ating saligang batas. Sila ay guilty, parang tuliro. Bakit hindi isineserve, hindi hinahayaan ng bagong mayorya, ng bagong Senate President, yung pagsisilbi ng isang warrant? Kasi naiintindihan ng isa kong kapwa abogado at ngayon Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, na walang jurisdiction ang foreign tribunal or foreign court to enforce their warrant sa sino mang Pilipino. Alam niya yung batas. Ang sinasabi niya, let it run it through the local courts. Sinabi rin niya, malinaw, kung sasabihin ng local court na may jurisdiction ang warrant ng ICC, wala tayong magagawa sapagkat maaari ka namang kasuhan ng obstruction of justice pag pinigil mo. Pero hanggat walang desisyon ang Korte Suprema, babalik at babalik tayo na yung ICC warrant na yan ay isang uri ng unwarranted warrant. Walang bisa. It failed to strictly comply and satisfy the mandatory constitutional requirement or limitation. And what is that strict constitutional mandatory limitation? Puntahan po ninyo yung Article 3, Section 2. Uulit-ulitin ko sapagkat mahigit na po tayong 4,000 ngayon na live viewers. Ulitin ko, ang basihan ng ating sinasabing bakit ito'y isang unwarranted warrant. Bakit walang bisa? Ang warrant na pinipilit iserve sa isang kapwa natin Pilipino, tanggalin mo na siya isang personalidad, na isa siyang dating chief PNP, siya kasalukuyang senador, hindi o. At the end of the day, katulad niyo siya, katulad niya ako, katulad niya tayong lahat Pilipino. Hindi mo dapat pahipuan o mapahipo man ng kahit na sinong banyaga ang Pilipino at persahang dakpin. Bakit? Unconstitutional nga ho eh. Basihan natin sa Article 3, Section 2. Malinaw po yan. Basahin ko ulit ha. No warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. Tanging judge lamang ang maaaring magsabi kung nararapat bang bigyan ng lokal na warrant at bigyang daan ang banyagang warrant tulad ng ICC. Ngayon, malinaw sa ating konstitusyon na bawal yan. Maraming practitioner, lalo na ang mainstream media, na kanilang pinupuri, ginajustify, dinadambana, dinodiyos, sumasampalataya sa ICC at ang kanilang warrant. Sinasabi dapat iserve
ang warrant laban sa isang senador? Hindi ba't ya'y malinaw na paglabag sa Article 154 ng ating Revised Penal Code? Yung iyong pinupuri, yung iyong dinadambana, yung iyong dinodiyos, yung iyong pinagbubunyi, pinagdidiwang, ginajustify mo, yung isang aksyon o kaganapan na punishable by law. Hindi mo maaaring ipilit ang isang bagay na unconstitutional. Ang tanong ko lamang, bakit pagka ikaw ay nagsasabi ng totoo at katotohanan at minumulat pilit ang mata ng ating mga kababayan sa kalabisan ng gobyerno, nakakasuhan ka agad ng paglabag ng Article 154 of the Revised Penal Code. Bakit? Yung mga kilalang journalista na miyembro ng mainstream media, tinutulak nila, inuudyukan nila ang ating NBI, ang ating CIDG, ang ating PNP na iserve ang isang invalid or unwarranted warrant. Di ba't malinaw na paglabag yan sa Article 154 ng ating Revised Penal Code? Ngayon, tungo po tayo dito sa attempted kidnapping. Nakita ng lahat ng Pilipino, televised yung attempted kidnapping televised. Bakit po attempted kidnapping? Ano po ba yung sinasabi ng ating Revised Penal Code? Attempted kidnapping sa Article 267 po yan ng Revised Penal Code. Pero bago po tayo tumungo dyan, nais ko lamang tumugon doon sa tanong ni Ames David. Kahapon ho ay meron akong posting at malinaw po doon sa aking pinost kahapon. Basahin ko po uli para lang po alam ninyo ha. Ang aking naging pahayag kahapon, walang kinalaman at inosente ang hepe ng NBI OCTD. Meaning, hindi po yung hepe ng NBI. Alam ho ninyo, maging mapanuri muna kayo, basahin muna ninyo. Iba po yung hepe ng NBI, iba po yung hepe ng National Bureau of Investigation, Organized Crime and Transnational Division. Yun po yung sinasabi ko, yung hepe po nun. Yung kinikilala sa tumutugon at lumilingon sa tawag na Attorney Jerome Bomediano. Iwala po siya doon sa pinangyarihan ng pag-atake o siege diyan sa Senate. Ang sinasabi ko po, walang alam at inosente yung hepe ng NBI, Organized and Transnational Crime Division, NBI OTCD. Walang kinalaman ang hepe ng NBI, Organized and Transnational Crime Division na lumilingon sa pangalang Attorney Jerome Bomediano. Bakit po tayo nag-post ng ganon? Kagaya ng sinasabi ko, ang aking pong layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Madagdagan ang inyong kaalaman at kamulatan. At hindi ho kinakailangan popular ang ating pag-uusapan dito, ang aking paninindigan, basta't doon tayo sa tama. Kaya ko po linahad yun sapagkat meron ding lumabas noong Wednesday night, Friday na ho ngayon Di ba Wednesday night, merong isang senador nagsasabi, nakusahan niya diretsyo, hayagan, na si Bongbong Marcos daw ang nag-utos mismo sa mga elemento ng NBI na dakpin at isilbi yung unwarranted warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Kahit pang sinong masaktan, wala siyang pakialam isilbi yung unwarranted warrant. Wednesday night. The following morning, may lumabas na papel, nagsisirculate sa social media, merong isang liham address kay Bongbong Marcos asking for the relief or essentially preventive suspension of 3 personalities in the NBI. Particular lang po tayo dito sa hepe ng Anti-Organized and Transnational Crime Division na si Attorney Jerome Bomediano. Kilala ko po kasi siyang personal. Isa po ito sa mga performing member ng National Bureau of Investigation. And I asked him, kamusta ka? Mukhang naiipit ka sa sitwasyong ito. Kaya ko lang po ilalabas ito bilang tugon sa tanong ni Ames David. Is it a statement? Yes.
It is a statement and not meant as a sarcasm. It is a statement na walang alam. Yung attorney Jerome Bumediano, nakausap ko siyang personal at maghapon, nung Wednesday, siya raw ay nasa isang command conference ng NBI. He was never near GSIS building or the Senate at wala siyang inutos na magsilbi ng arrest warrant laban kay Senador Bato. Linalagay lang po natin to be fair to everyone. Wala po tayong pinipili rito. Doon lamang po tayo when we demand for transparency, when we demand for accountability, kailangan meron tayong sense of fairness and objectivity. Sinasabi na hinihiling sa taong inakusahan na siya ang nag-utos mismo sa NBI na arestuin si Senador Bato, by all means, at all costs, regardless kung sino masaktan, basta't isilbi yung unwarranted warrant. Bakit ka naman susulat the following day sa taong inakusahan mo na naging sanhi, naging punot dulo, naging ugat ng barilan diyan sa Senado? Di ba't ang marapat gawin, mag-file ka ng resolution at i-convene ninyo yung Blue Ribbon Committee, ipatawag, isubpina yung 3 taong tinatarget mong suspindihin. Bakit? You have to assert yung pagiging co-equal branch of government ninyo. Inassault na nga kayo sinugod na nga kayo ng co-equal branch ng executive department Susulat ka pa doon sa hepe ng ehekutibo asking for the relief ng mga miyembro ng executive branch. Yun lang po sa akin. Dahil ang pangamba ko rito, kawawa naman yung mga kagaya nung yung hepe ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division Chief. Baka naman gagamiting scapegoat, baka naman gagamiting isasangkalang para maproteksyonan yung tunay na nag-utos ng siege or assault diyan sa Senado. Kawawa naman, demoralize yung mga professional men and women ng National Bureau of Investigation. Paano kung lehitimong Pilipino ang tatakbo na sa NBI? Kung demoralize ang ating mga ahente, ang mga opisyal ng NBI, dahil lamang merong gustong pagtakpan na naman ang administrasyong ito. Parang flood control din yan. Demoralize ang DPWH hanggang ngayon. The men and women of DPWH. Bakit? Ang ikinulong yung maliliit na tao Demoralize ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Laya pa lahat ngayon nung mga nakinabang sa pera nating mga Pilipino. Marami pong salamat sa mahigit 5,000 live viewers po natin. So, napanood natin yung live, yung televised attempted kidnapping na ginawa sa isang senador. Nakakatakot po iyon. Ano ba, bakit attempted kidnapping? Malinaw po yan sa Article 267. Dinalahad ko lang po sa inyo para guided kayo. Yung mga nais pong, yung mga nagpupunta sa iba't ibang payapang protesta, iba't ibang pagpupulong na payapa, para alam ninyo ba't kayo nandun. Bakit ba sinasabing attempted kidnapping? Kidnapping bang nangyari? Ano ba ang elemento ng kidnapping? Punta ko kayo sa Article 267 ng ating Revised Penal Code. Yung kidnapping and serious illegal detention. Kidnapping kung ang mga mambibiktima po ay sibilyan. Ngayon, serious illegal detention naman kung mga opisyal ng pamahalaan, pulis, militar, NBI, etc. Or arbitrary detention, maaari din po yun. Pero sa kaso ni Senador Bato, merong obvious attempt ng kidnapping. Article 267 po ito as amended by Republic Act 7659. Sa kidnapping pa rin po yan at saka serious illegal detention. Paano po nagkaroon ng kidnapping? Hindi ho ba ang basis doon sa pagtatangkang pag-aresto sa kanya ay yung ICC warrant? Wala nga pong jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction. Pag walang jurisdiction, pareho lang po nito nung tissue paper na ito. Pareho lang po ang halaga ng tissue paper na ito pag siningahan mo, ginanon mo at itinapon mo. Ganon din po ang halaga lamang nung ICC
warrant of arrest. Bakit? Wala pong bisa eh. Ngayon, pag hinabol mo, dinakma mo, itinulak mo sa sasakyan mo, sa van mo, ang isang tao in the guise of effecting an arrest on the basis of an unwarranted warrant of arrest, kidnapping po yan. Maaari pong mauwi ng serious illegal detention po yan. Bawal po yan, kidnapping po yan. Malinaw po yan. Ngayon ang tanong, yung mga hilaw na dilaw, tanungin po ninyo sila, is the ICC na kanilang dinadambana at dinodiyos ay higit na makapangyarihan sa 1987 Constitution? Tanungin po nyo yan. Diyan sa mga makakaliwa, diyan sa mga dilaw-dilawan, huwad na dilaw, mga abusadong nasa pamahalaan, is the ICC more supreme than the 1987 Constitution? Yung mga hilaw na dilaw, tanungin po nyo sila, higit bang makapangyarihan at nangingibabaw ang otoridad ng ICC laban sa tinatawag nating CORI Constitution? Tanungin po ninyo, you confront itong mga hilaw na dilaw. Dahil nagdidiwang sila, ipinipwersa nila gumawa ng mali ang NBI. Pinipwersa nilang gumawa ng mali ang CIDG. Pinipwersa nilang gumawa ng mali ang pamahalaan. Sa panong pamamaraan? Sa pamimwersa nila na iserve ang isang unwarranted warrant. Wala nga pong bisa yung warrant na yan. Nandyan po yan sa Article 3, Section 2 of our Constitution. Malinaw po iyan. Tanong, kung meron talagang warrant ang ICC, bakit hindi isumite sa lokal na korte? If they're very confident na mananaig ang bisa ng ICC warrant, bakit kinakailangang madaliin? Na kahit baluktutin mo na, pati ang ating saligang batas ay kanilang gagawin, masunod lamang ang dikta nang wala na sa lugar at baluktot na paninindigan na ng mga nasa pamahalaan. Bakit hindi isumiti? Sa lokal na korte, itong pinagyayabang pinagmamalaking ICC warrant, no? Para lang po alam nila na talagang kung may warrant, ipakita ninyo. Bakit? Karapatan din po natin yon. Nagbabarilan na sa Senado natin, pwede ba naman tayo hindi makialam? Senado na po iyon eh. Sentro na po yun ng simbolo na po rin yun ng demokrasya, being a co-equal branch of government. Nagbabarilan na, hindi pwedeng sabihin ng pamahalaan, wala kayong pakialam dyan. May pakialam kami. Bakit? Nagpuputukan na sa Senado eh. Yung mga tao doon, except for a few, ay sadyang binoto ng mamamayang Pilipino. Nagpuputukan na. May karapatan kami under Article 3, Section 7. Yung right to information on anything that involves public matter or public concern. May karapatan po tayo ron. Right of the people to information on matters of public concern. Article 3, Section 7. Malinaw po iyan. Kaya wag nating iwasan ang usaping ito. Going into the weekend, marami na po umuusok ang propaganda ng pamahalaan. Wag po tayong maniniwala at wag na naman itong mauuwi. Hindi pa naman nauuwi. Buhay uli. Buhay na buhay yung issue ng flood control corruption. Dapat gawin, i-convene agad sana ng bagong pamunuan, ng bagong mayorya ng Senado ang Blue Ribbon Committee. At agad-agad simulan uli yung pagdinig sa flood control scam, yung flood control corruption, yung ghost flood control projects, yung substandard flood control projects. Buksan po muli iyan at idugtong ninyo kung sino ang dapat managot for the attempted kidnapping na naganap mismo sa loob ng inyong opisina diyan sa Senado. Ipatawag yung nais niyo yung pasuspindi sa executive branch. Bakit kayo susulat sa executive branch? Hindi ba't the night of the siege, sinasabi ninyo na mismo yung Bongbong Marcos ang nag-utos na arestuhin si Senador Bato? Kahit na sinong masaktan, kahit sinong humarang, walang pakialam ang executive.
ang gawin dyan, pagkatiwala ninyo sa kapwa ninyo senador, whether kay Senador Dante Marcoleta o kay Senador Pia Cayetano, pero pagbigyan ninyo si Senador Dante Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Buksan na ang pagdinig dyan. Dahil hindi rin po pwedeng i-serve itong unwarranted or invalid warrant. Napag-usapan natin yung Article 267 on kidnapping or serious illegal detention as amended by Republic Act 7659. Yun lang po ang option para makasuhan. Kung hindi man violation of Article 267, papasok po ito sa violation of Article 269, yung unlawful arrests. Unlawful arrest. Bakit? Hindi ho pwedeng mag-aresto o papalabasin mong aresto, aarestuhin mo ang isang tao gamit bilang instrumento ang walang bisang warrant of arrest. Kaya maaaring paglabag din ito sa Article 269 of the Revised Penal Code. Yan po yung ating dapat namnamin at dalin po ninyo over the weekend sa inyong pamilya, lagi kong sinasabi, sa inyong barangay, sa inyong kalsada, sa inyong association, sa inyong mga kahanap buhay, kaklase, kaibigan, pag-usapan po ninyo. Sapagkat nakita natin, under siege ang Senado. Literally, the night of Wednesday, May 13. May 13, under siege ang ating Senado. Dapat itong pag-usapan, panagutin. Sino ba nag-utos? Sino ba nag-utos? Panagutin natin. Hindi po pwedeng hindi managot. Whether kidnapping or attempted kidnapping, unlawful arrest, sapagkat wala pong basihan. Yung pagpumilit na iserve yung isang unwarranted warrant. Sapagkat doon po sa unlawful arrest, ang elemento po nun, nais arestuhin ng isang tao, halimbawa si Senador Bato. Pangalawa, ang layunin nung gustong mag-aresto ay dalhin si Senador Bato sa proper authority or authorities. Tanong, proper authority ba ang ICC? Kasi ang ginagawa nila, ang ini-invoke nilang jurisdiction o basihan ng pag-aresto ICC. ICC, walang jurisdiction sa Pilipinas. Yung pagsiserve mo ngayon ng isang invalidong warrant of arrest, kanino mo isusuko ang katauhan, halimbawang nakuha nila si Senador Bato sa ICC? Labag po ito doon sa hinihingi na sukatan ng Article 269. Pag meron kang inaresto, dapat isusuko mo siya sa proper authority. Sino yung proper authority? ICC? Hindi ba't napag-usapan natin walang jurisdiction ang ICC dito? Babalik tayo doon sa mga kasamahan natin diyan sa media, whether mainstream media or social media. Di ba ang media tinatawag na fourth estate? Bakit po tinatawag na fourth estate ang media? Whether traditional, mainstream media, or social media. Sapagkat they are to hold the legislative, the executive, and the judicial department accountable. Yan ang purpose kung bakit nabansagang fourth estate ang ating media. Bakit natin binansagang fourth estate ang media? Because ang tasking nila sa ating lipunan, ang misyon ng media, ay to hold the legislative, the executive, and the judicial branches accountable. Paano? By being a watchdog. Bantay bayan. Watchdog, ang sinabi ko, watchdog. Hindi lapdogs. Kaya nasisira yung traditional na pagkilala. Pareho na po ito mainstream media at traditional media at social media. Fourth estate. Nasisira na yung pagtingin ng mga ordinaryong Pilipino sa mga media practitioners, all platforms including my page. Kung hindi natin tutok din yung ating tasking sa lipunan na maging watchdog tayo at gawing accountable
ang executive, ang legislative, ang judicial branches of government. Maging watchdog, hindi maging lapdog. Malinaw yun. Hindi para maging propagandists ng pamahalaan or ng administrasyon. Malinaw po yan. Hindi tayo dapat maging propagandist ni naman. Yan po yung ating pinag-uusapan ngayon upang maging malinaw papunta sa weekend dahil baka tabunan na naman ng kung ano-anong propaganda, maling impormasyon at fake news. May pananagutan dito sa ginawang attempted kidnapping. Dapat i-identify. Yan ba'y organic member ng NBI? Kung sino man, kasi may lumalabas na volunteer. Volunteer lamang daw yung nagtungo doon. Nakita naman natin ang daming video feeds na lumalabas, naka-jacket ng NBI, may vest ng NBI, naka-t-shirt ng NBI. Volunteer ba yan? And regardless whether they are volunteer or not, they should be made to account dito sa malinaw na ginagawa nila na attempted kidnapping. Unless the Supreme Court will rule on the validity and the effectivity ng ICC warrant in any part of our country against any Filipino citizen, invalid yung warrant na yan, unwarranted warrant yan. No? At Rod Pin, do debate sa kapwa mo abogado to know if tunay ba yang, hindi pwede pala ipakita to yan. Do debate sa kapwa mo abogado to know if tunay ba yung mga legal advice mo. I am not asking you to believe me, and you're not even supposed to be here if you do not believe me. No, I don't need to go to any debate because I'm providing information on the basis of what the constitutional dictates and yung ating umiiral na revised penal code. Ano? Punta ka doon sa platform kay @rodpin, punta ka sa platform na gusto mong panurin, gusto mong pakinggan, at gusto mong sundin kung ano man yung inyong opinion. But again, dito, sinabi ko nga sa inyo, kahit kontra pelo, kontra opinion, welcome kayo. Importante, bumuo kayo ng sarili ninyong opinion, kuro-kuro, paninindigan, at inyo po itong isabuhay. Hindi ko hinihingi na maging kapareho na sa akin, okay lang kahit magkakaiba. Yan naman ang tunay na diwa ng demokrasya. No? At Marivic Taborada, yes, I agree with you. Maraming salamat. Kailangan na tayo magsalamin. O yan, nagalit tuloy sa si Clubmore. O wag ka raw manood. Tama naman. O, maraming salamat. Si Pobre sa Amerika. May pobre ba sa Amerika? Bagay, marami rin naman doon. Oy, si Alan. Maraming salamat. Si Alan Balanggi ng One Bangsa. Maraming salamat sa iyo, Alan, sa pagsubaybay at pagnood. Maraming salamat. At maraming salamat din sa... Bakit tayo matanggal nito? Ayun. Sensya na ho kayo, hindi tayo techie eh. Maraming salamat. From Dumaguete, may nanonood din from Dumaguete. Si Gerard Garcia Bandigan. Maraming salamat. Halos 6,000 live viewers po tayo ngayon. Kaya sagutin natin ito, si Ronald Glema. Walang warrant pero nagre-request ng TRO at Senate protection. Kasi nga, kaya nagre-request ng TRO, Ronald Glema, para sa iyong kapakanan at kaalaman, kaya nagre-request o tumatakbo, nagpapasaklolo sa korte, whether Supreme Court or MTC, RTC, Court of Appeals, kaya nagpapasaklolo sa korte, humingi ng tulong, kagaya ng TRO, sapagkat hindi ka naniniwala na walang bisa, na may bisa pala yung ICC warrant. Hindi mo naman pwedeng ilagay ang batas sa iyong sariling kamay. Makakasuhan ka naman doon. Kaya tumatakbo ka asking for a judicial relief. And that is why, thank you for asking, dapat aktibo ng gumalaw
ang Korte Suprema para maiwasan itong ganitong problema na hindi matitigil ito at magpapatuloy ito hanggat walang resolusyon yung mga nakabinbing kaso diyan sa Korte Suprema. No? Para lang klaro tayo. I hope na paliwanagan kita, Ronald Aglema. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at pagiging aktibong bahagi ng ating podcast ngayong araw. Si @Tito_Roel Mandaluyong, maraming salamat. Aking kapwa Tomasino, taga-UST rin po ito, maraming salamat. Si Maximo Cañete Basa ng Zamboanga, Sibugay, maraming salamat. Si Primrose, maraming salamat. Si @Damak TV from Qatar, maraming salamat. At Tony Delfonso from Legazpi City, Albay. Si Kesi Elsima. Ano ba? Kesi Aisma from Zamboanga. Si Jorenda Limbaga, maraming salamat sa iyo, Jorenda Limbaga. Marami kaming nalalaman sa inyo. Yan naman din po ang bahagi ng ating pagla-live. Si @MBC. Hi, Attorney Vic, binababoy ng mga dilawang abogado ang batas, nabulag na sa justice dahil sa politika. Dapat po yung fairness natin and objectivity, kahit anong mangyari, hindi po dapat yan nawawala. No? Si Uncle Mick P. RN. Ano ba kaya yung RN? Registered nurse. No? Si @Galaxy, maraming salamat sa iyo. Random na lang ho ito. Si June Abellanosa ng Surigao City. Si Jason Alvarez, maraming salamat. Si Mary Jane Faunel Locsin ng Iloilo. Si Anesita Saison, maraming salamat. Si Geran Garcia Bandigan. Geran Garcia Bandiga, Attorney, bakit iba-iba ang interpretasyon ng mga legal luminaries about sa warrant of arrest kay Senator Bato? Kagaya nga po ng aking sinabi, babalik ka lang para hindi ka maliligaw, Geran. Balik ka lang lagi sa ating saligang batas. At malinaw dun sa aking binasa, Article 3, Section 2. Local courts lamang, kinakailangan mabasa ng ating mga hukom, ng ating mga West, personally, examinin nila kung meron bang basihan at dapat bang mag-issue ng warrant of arrest. Kahit pabanyagan jurisdiction, wala pong jurisdiction dito ang ICC without going through the local courts or local channel, yung ating pong mga korte. No? May nanonood din from Dubai, si Dalian P. Dizon, maraming salamat. Si Panyero, Richard Bermudez, Liban, mabuhay ka Richard. At nasa Auckland pala si Richard, mabuhay ka Panyero. Maraming salamat. Ganon din kay Jojo Hardenil, maraming salamat. Si Miggy Boy. Miggy Boy, bakit nga ba attorney na napakatahimik ng SC sa mga nangyayari? Bigyan po natin konting panahon. Nagbigay sila ng 72 hours para magkomento. Tingnan po natin, baka naman may mangyaring mabuti pagdating ng Lunes. Hindi po yung sinasabi kong ma-insulate si Senador Bato sa kaso. Kung merong pananagutan si Senador Bato, kasuhan dito sa Pilipinas. Litisin sa harapan ng Pilipinong hukom o korte, hindi sa ICC. Yun ang inaasahan natin na hopefully by Monday, meron ng positibong aksyon ang ating Korte Suprema, desisyonan na whether valid ba o invalid na direktang ipatupad ang ICC warrant. Kung sasabihin nilang invalid, tapos ang usapan, maiwasan na. Yung ganitong uri ng attempted kidnapping na televised pa, maiwasan na yung pagpupumilit ng pagsisilbi ng tinatawag kong unwarranted warrant. No? Yan ang basihan kung bakit may mga nakabinbin na kaso diyan sa Korte Suprema. Ito, sagutin din natin ito, pagbigyan natin, gusto sumikat ICC confirmed the warrant of arrest. You fool! Wow! Kaya po natin sinasabi na ICC confirmed the warrant of arrest. Basahin mo kasi ang saligang batas. Diba? Ano ba sinasabi ano bang makapangyarihang dokumento na umiiral dito sa ating bansa? Hindi ba ang ating saligang batas?
Ngayon, kung naniniwala ka na mas makapangyarihan at mas nangingibabaw ang jurisdiksyon ng ICC kesa sa ating saligang batas, apply mo sa sarili mo itong iyong komento. You fool, diba? At musty crust. Sa layunin po natin, mamulat, makatulong na makadagdag yung inyong kaalaman. Marami pa rin po tayong hindi alam, kagaya ninyo. Pero yung nalalaman ko, binabahagi ko sa inyo para hopefully